Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. My dear friends, sana po ay magaya natin ang ating Panginoon that whenever He decides, lalong-lalo na po isang malaking bagay na desisyon, He always prayed. Dito po sa nabanal na Ebanghelyo, He prayed the whole night, buong gabi. Siya'y nagdasal dahil sa isang malaking decision that he had to make. At yan ay walang iba kundi ang pumili ng 12 apostoles. My dear friends, bakit kailangan pa ng ating Panginoon ng apostoles? Unang-una po, because Jesus Christ wanted companionship. Kailangan din po ng Diyos. Tayo, God needs us. Hindi lang tayo may kailangan sa Diyos. Kahit ang Diyos kailangan tayo. Ikalawa, because Jesus Christ needed people to continue what He started. Pwede naman pong siya'y nagsulat ng libro para yun din na lang ating sundin yung libro niya. Pero He had no time. Pero ang gusto rin niya po was a living book or living books. Gusto niyang sulatan ang mga puso ng mga apostoles at yun ang maging libro, magpatuloy ng kanyang mga itunuturo. That's why the apostles have a great role in the salvation of the world. Christ chose 12 apostles. My dear friends, ang mga apostoles na ito in human standard ay hindi po makakapasa sapagkat ang 12 apostles na ito, unang-una, hindi po naman po academically equipped. Wala pong mga background halos ng academics. Ikalawa, they had no social standing. Walang status, hindi kilala ng mga tao. And yet Christ chose them. Tingnan na lang po natin yung mga characters and personalities. Unang-una si Peter po, ordinary fisherman, and yet he became the leader of the apostles. Pabigla-bigla ang kanyang personality, hindi nag-iisip muna. Pabigla-biglang magdesisyon, and yet our Lord chose him to be the leader of the apostles. Nariyan si Matthew. Si Matthew po was one of the most hated person. Kinamumuhian po si Matthew because he was one of the corrupt. Napakakurap po ni Matthew being a tax collector. And yet, our Lord chose him to be one of the apostles. Nariyan din po si Judas Iscariot. Alam po ninyo si Judas, magnanakaw po yun, nangungupit. And yet, our Lord chose him to be one of the apostles who eventually became a traitor. And then, marami po sa kanila talagang very questionable ang mga karakter. Katulad na rin po ito si Simon the Zealot. Alam po ninyo si Simon parang assassin po ito. Pagka alam niyang mayroong mga traitors, handang pumatay. Kaya po mag-iisip ka, bakit pinili ni Lord ang mga ito? They would not pass human standards. Kung magkasama po si Matthew at Simon the Zealot, baka nagpatayan po yung dalawa. Bakit po nagkasundo-sundo ang mga personalities na ito? Nagkasundo-sundo po sila dahil sa kanilang pagmamahal kay Kristo. Ito po'y isang magandang mensahe sa atin that no matter how hostile o magkaaway ang bawat personalities, pagka nagmamahal sa Diyos, nagkakasundo-sundo. There is peace. Sana po ito ay reminder sa atin that if we really want to have peace in any organizations or any groupings, napaka-importante po the presence of God to make everyone be at peace with one another. In this Mass,
We would like to ask the good Lord to always to help us in our decisions. We should always pray first for enlightenment, whatever kind of decisions that we will make as Christians. We ask the good Lord always for His mercy and blessing.